Pudpud na ba ang gulong nyo? Ano nga ba ang dapat nating tingnan sa ating mga gulong bago ang biyahe? Yan ang ating aalamin sa ikapitong letra ng Blow Bagets, ang T for Tires. Makakasama natin ulit si Sir Glenn. Sir Glenn, ano ba ang madalas nagiging problema sa mga gulong ng four wheels? The usual is number one na yung uneven wear. So bago tayo bumiyahe, check natin yung tires natin kung may uneven wear. Pag sinabing uneven wear, pwedeng gilid lang ang pudpod o kaya gitna lang. Pag gilid lang ang pudpod, ang possibility niyan is underinflated tires. Okay, pag gitna naman ang pudpod, ang ibig sabihin naman yan, overinflated tires. Maliban doon, we should also check yung tires natin kung palitin na. And then, isa pa, yung side wear. Isang side lang ang napupudpod. Pwedeng inner, pwedeng outer. Pag gaganyan naman, it's either na yung ating wheel alignment o yung ating camber alignment. Ang mga tires natin, meron tayong tinatawag na wear indicator. Yan, tulad nitong tires na to, ito ang kanyang wear indicator. Yan, dapat hindi aabot dito. Dito, yan. Yung mga part na yan, ang mga dapat sine-check natin, kung malapit na dyan, magpalit na tayo. Maliban doon, usually naman ang tires, meron siyang tinatawag na tread wear. Ang tread wear, makikita natin yan sa sidewall ng gulong. Tulad nito, ang tread wear nito is, to. Ang tread wear niya is 400. Traction niya is A. Temperature niya is A. Pag ganito, ang ibig sabihin sa traction, makapit kasi A. Temperature niya, maganda rin siya even in hot climates. Tread wear na 400, sakto lang siya. Ang pagiging pudpud kasi ng gulong o kung mabilis mapudpud ang gulong, minsan wala yan sa tread wear, nasa compound yan ng tires natin. And then lastly, siyempre, isa sa mga chine-check natin is yung tire pressure. Siyempre, dapat let's make according sa manufacturer kung ano yung tamang tire pressure natin. And then siyempre, kung nagbabawas siya, baka may butas, baka may pako, baka may tornilyo. So pag may tornilyo, ang dapat yung gawin, tingnan nyo kung maluwag. Kung maluwag, higpitan. Ay, Hindi, joke lang yun, brother. Joke lang. Natural, ang unang nating gawin is ipa-vulcanize natin. Pero halimbawa, nasa long drive ka, malayo ang vulcanizing shop. No? To be honest, kung nakita mo yung tornilyo, kung tornilyo at nakaangat, higpitan mo nga para lang masil muna yung air niya. And then go to the nearest vulcanizing shop para magpa-vulcanize. Pero pag ang tires mo ay yung merong tube, hindi mo pwedeng higpitan, lalo siyang sisingaw. And i-add ko pa, yung uneven crosswear, meron tayong tinatawag na problem sa tires natin, yung patsi-patsi siya, yung ganon, patsi-patsi, kalbo to hindi, parang ganon palitan siya. Yung ganon, based on our experience na nagiging problema yung sa ating shock absorber. Yeah. So, ang solusyon dyan, palit tayo ng shock absorber or i-check natin yung ating suspension system. Ang mga bad tires, siyempre, ang nagiging number one cause niyan is luma na, wear and tear niya, kaya wag natin paabutin. Pero maliban doon, kung may mga times naman na may nakikita kayo, na ang pagkakalbo niya, ito kalbo, ito dito hindi, ang ibig sabihin naman ito yung mga danger signs. Ang ibig sabihin yan, yung gulong nyo ay oblong na. Oblong na siya, kaya may part na kalbo na dito. Pag oblong na siya o may bukol na siya, ang next naman is pwede na siyang sumabog. Napakadelikado na yan. Kaya dapat immediately palit na kayo ng reserba nyo o kaya palitan nyo na yung gulong nyo. And then add ko pa, ang tires natin meron tong tinatawag na manufacturing date. Makikita natin dito sa gilid ng gulong yan. Usually yan, DOT nakalagay and then to 0125. It means first week of 2025. Okay? Yung iba, sabi nila, gusto ko yung pinakabago, pinaka-latest. Bawa ngayon, 2026 ngayon, February, gusto ko February rin. Actually, ang best tires to buy is after 7 to 8 months from its manufacturing date. Ito sabi ng mga manufacturers, bakit? Kasi yung tires mo daw, properly cured na siya. Wag naman yung after 6 to 7 years, Yun, iba na yun. Dapat months lang. Ang gulong natin, usually, ang expiration niya is nasa 5 to 7 years. Pero others, may tumatagal pa nga ng 8, pero hindi ko na rin i-recommend. Ang pinakamahaba na lang siguro natin, panahon na pwede natin gamitin ang gulong natin, kahit na medyo makapal pa, is 7 years. Kaya kayo mga kamanibela, kung ang gulong nyo may 7 taon na, best talaga, magpapalit na kayo. For safety. Walang katumbas yan na pera. Kaya just to be safe, palit tayo ng tires natin. Kung mga nabanggit ko lahat, meron siya, mga problems, and kung may 7 taon na yung tires natin, 5 to 7 years. Opo. maraming salamat po Sir Glenn Welcome, sa Sir Glenn. mga binahagi niyo sa aming tips para sa ating mga kamanibela.
O mga kamanibela, baka may kilala po kayong kalbo na ang gulong. I-share nyo naman itong video natin para sa kanila, para iwas gastos at abala. Abangan nyo naman ang next letter ng Blow Bagets, ang S for Self.